may isang grupo ng panaderong Pilipino sa pangunguna ni Ginoong Chito Chavez. Siya ang may-ari ng Tinapayan Pandesal, kung natatandaan mo. Dahil batid ko na ang Tinapayan ay tinulungan din ng Department of Science and Technology, particularly itong setup na proyekto ng DOST ngayon. Dahil dyan, ito na rin siguro yung pagkakataon para magkaroon kayo ng pagsasanig puwersa para magkatulungan kayo, dahil ang panawagan ng panaderong Pilipino sa pangunguna ni Chito Chavez ay baka raw pwede na sa halip na trigo na kumbaga ini-import at napakamahal ang tumaas daw ngayon, ay gamitin yung mga root crops ng ating magsasaka. Kaya lang, ang problema nila ay kung paano ang gagawin nilang hakbang siguro sa tulong na rin ng FNRI, I don't know, sa Department of Agriculture, kasi very obvious na napakatagal niya na itong ipinananawagan, pero walang reaksyon ang ibang ahensya ng pamahalaan. Well, siguro, ito na rin yung pagkakataon na magkaroon o magkadaupang palad kayo ng FNRI at ng panaderong Pilipino para maisulong ang root crops, no? Katulad ng paggamit ng kamote, kalabasa. And I understand ang FNRI nung sa aking mga pinupuntahang mga kapulungan ninyo ay meron kayong mga itinutulak na proyekto gamit ang mga root crops na to, yung kalabasa, yung drying machine ninyo dyan, diba? Ginagawa nyong chips at ginagawa ninyong isang uri ng pagkain na pandagdag, let's say for example sa pandesal. Yun din yung naiisip kasi nung presidenteng si Chito Chavez tungkol dito. At sana nga po matulungan nyo ang panaderong Pilipino na kung saan ay unti-unting bumabagsak po ngayon yung mga small and medium bakeries sa ating bansa na originally doon naman talaga nagsimula bago nagkaroon ng mga industrial na mga bakeries sa ating bansa. No? Siguro magkaroon po kayo ng kung kakailanganin po na makipag-ugnayan, ibibigay ko ang contact number ni Ginoong Chito Chavez para paano kayo magkaroon ng collaboration. Dahil sayang ang tulong ng DOST sa kanila dahil ang mga makina na gamit nila at pagsasanay na ginawa nila ay napakalaking tulong ng nagawa ng DOST NCR through the setup program. So, isa po yun. Okay. Sagutin ko lang po una yung nabanggit nyo, no, about root crops sa ating mga bakery products. Actually po, meron na pong technology yung FNRI na gagamitan or dadagdagan ng mga root crops yung ating bakery products. Actually, meron po tayong kamote na merong monay, squash buns, at ginagamit na rin po ito ng iba. May mga technology adapters na rin po na gumagamit nito. So, I think yung Cordillera ang isa sa mga naging adapters po dito. So, gumagamit na sila ng yellow kamote at saka purple kamote sa kanilang Nutribuns, no? Nutribuns. Pero, before po ito, no? Before po na-promote ulit yung Nutribuns, no? Yung FNRI, meron kasi kung hindi ko po maalala kung anong year na yon, pero meron yung time na mataas na din yung presyo ng harina. So, ang ginawa ng FNRI, so nag-promote siya ng iba-ibang pandagdag na flour, locally produced na flour na hindi lang po ito dahil locally available, pero mas healthy din. So, halimbawa po dito, yung coconut flour. So, pwede rin pong ihalo yan sa ating bakery products. Cassava flour. So, yung ating kamoteng kahoy, so pwede rin po natin siyang ihalo sa ating bakery products. So, yes, meron pong mga available ng technology na ginagamitan natin ng mga root crops and pati na rin yung squash. So, yung squash kasi yung may pinakamarami ng adopters ng Nutribon, no, squash Nutribon. Pero,
yan, bukod po dun sa squash, so pati yung mga root crops natin, pwede rin po talaga natin siyang ihalo sa ating bakery products. So, pwede pong i-approach lang ang FNRI, mag-email or mag-contact sa aming technology transfer na unit at sila po yung mag-a-assist kung paano po yung gagawin para magamit yung mga ating mga root crops sa ating bakery products. Mm-mm. Ayun po. So, yun